Ang maliit na lalaki ay si Gustav at ito ang ninuno sa ikalimang henerasyon ni Arnold. Ang dahilan kung bakit ganyan ang kanyang anyo ay dahil ninakaw ng isang demonyo ang kanyang katawan ilang siglo na ang nakalipas, at bilang resulta ay natrap ang kanyang kaluluwa sa loob ng aklat na ito. Ginamit ng demonyo ang katawan ni Gustav upang maghasik ng kaguluhan sa kabisera ng imperyo, dahil walang nakaalam na demonyo ang may kagagawan nito at inakala ng lahat na sinaunang mahika ang sanhi ng lahat. Mula noon ay ipinagbawal na sa lahat ng miyembro ng maharlikang pamilya ang paggamit ng sinaunang mahika. Dahil dito, napilitan si Arnold na itago na gumagamit siya ng sinaunang mahika pero ipinaliwanag ni Gustav na dapat niyang tingnan ang magandang bahagi ng nangyari. Kung hindi siya nasil sa librong ito ay hindi sana sila nagkakilala at hindi rin sana natutunan ni Arnold ang sinaunang mahika mula sa kanya. Alam ni Gustav na malamang ay naparito si Arnold upang humingi ng payo. Kaya tinanong niya kung ano ang problema at ipinaliwanag ni Arnold na kamakailan lamang ay nadamay si Leonard sa labanan para sa trono. Hindi na nagulat si Gustav dahil alam niyang hindi may iwasang madamay ang lahat ng may kakayahang miyembro ng maharlikang pamilya sa labanang iyon at kung hindi ka lalaban pabalik, malaki ang posibilidad na ikaw ang mapatay. Naalala rin ni Gustav na nabanggit noon ni Arnold na kamamatay lang ng unang prinsipe na si Willem. Halos sigurado siyang pinaslang ito at sinabi ni Arnold na namatay si Willem sa digmaan, ayon sa investigasyon ng imperyo at walang anumang palatandaan na siya ay pinaslang. Ngunit hindi naniwala si Gustav at ipinaliwanag niyang kung si Leonard ang ipinadala sa digmaan, siguradong gagawin ni Arnold ang lahat upang maprotektahan ito at ganoon din si Willem, sigurado siyang may mga taong handang ibuwis ang buhay para sa kanya ngunit kahit ganoon ay nabigo silang lahat. Kung wala talagang nakitang ebidensya ang investigasyon ng imperyo, ibig sabihin ay may malaking sabwatan na nagaganap o baka mismong ang emperador ang nasa likod nito at dahil dito, napagtanto ni Arnold na mas magiging mahirap ang pagresolba sa kasong ito kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Gustav kung may alam itong sinaunang mahika na kayang kontrolin ang mga halimaw. Napansin kasi niyang dumarami ang mga halimaw sa paligid ng kaharian nitong mga nakaraang araw, at pakiramdam niya ay may taong may kagagawan nito. Biglang sumigla si Gustav nang marinig ang tungkol sa sinaunang mahika dahil paborito niya ang usaping iyon, ipinaliwanag niyang may mahika na kayang kontrolin ang isang halimaw, ngunit wala siyang alam na spell na kayang kontrolin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Gayunpaman ay may isang mahiwagang kagamitan na tinatawag na hamlan. Kapag hinihipan ito ng isang taong may sapat na lakas ng mahika ay kaya nitong akitin ang napakaraming halimaw sa isang partikular na lugar. Napaisip si Arnold na magiging napakahirap talunin ang kalaban sa paligsahan ng pangangaso ng halimaw kung may gamit itong kayang magtipon ng mga halimaw, at dahil handa pa silang isusugal ang kaligtasan ng kabisera para lang makakaakit ng mga halimaw, pakiramdam niya ay ang tunay nilang pakay ay ang trono. Dahil dito ay naisip ni Arnold na wala nang saysay ang paglalaro ng patas, kaso ay giniit ni Gustav na ganoon din ang sitwasyon ng gumagamit ng hamlan at matagal nang lumilitaw ang mga halimaw malapit sa lungsod bago pa man inanunsyo ang pagdiriwang, ibig sabihin ay may iba pa silang plano para sa mga halimaw at bonus na lamang ang festival. Kinagabihan, naglalakad si Arnold sa pasilyo nang bigla niyang maramdaman na may tao na sumusunod sa kanya at may ideya na siya kung ano ang pakay nito. Para makasiguro ay sinabi niya sa assassin na siya si Arnold ang walang kwentang prinsipe at hindi si Leonard. Binanggit ng assassin na alam niya kung sino si Arnold, ang misyon niya ay tiyaking hindi makakasali si Arnold sa kompetisyon dahil naging malaking banta na ito matapos mapasama si Elna sa kanyang grupo, pero bago pa man makagalaw ang assassin ay bigla niyang napansin na hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Lumabas na nakagawa na pala si Arnold ng barrier na nagkulong sa assassin sa kanyang kinatayuan. Hindi alam ng assassin ang gagawin dahil hindi niya inaasahang lalaban si Arnold at maya-maya ay dumating din si Sibos at ipinaalam kay Arnold na nahuli na niya ang 3 pang assassin na kasabwat ng isang ito. Ibig sabihin ay ito na ang huli at sinabi ni Arnold sa assassin na huwag itong mag-alala dahil hindi niya ito papatayin, kahit sa ngayon na kailangan muna nitong sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya. Kaso matapang na binanggit ng assassin na hinding-hindi niya ipagkakanulo ang kanyang amo kahit ano pang pagpapahirap ang gawin sa kanya. Ngunit wala namang balak si Arnold na pahirapan ito, gumamit lamang siya ng isang spell na sapilitang nagpahayag ng katotohanan sa assassin at dahil dito, nalaman nilang si Zandra ang nag-utos ng pag-atake. Hindi na ikinagulat ni Arnold na kayang gawin iyon ni Zandra.
pero ang katotohanan na kinailangan pa nitong umabot sa ganoong paraan para lamang matiyak ang kanyang panalo ay nagpapahiwatig na malamang ay hindi siya ang taong kumokontrol sa mga halimaw. Lumipas ang kalahating buwan at sa lungsod ng Kil, abala na ang lahat sa paghahanda para sa malaking pagdiriwang at tuwang-tuwa ang mga mamamayan dahil magkakaroon sila ng pagkakataong makita ng personal ang emperador pati na ang mga prinsipe at prinsesa. Habang nag-uusap ang ilang tao at napansin ng isang lalaki na nawawala ang kanyang singsing, habang hinahanap niya ito na may isang maliit at mabalahibong blat na mabilis na tumakbo palayo, samantala ay nasa isang eskinita sina Arnold at Finn. Upang matiyak na walang makakakilala kay Finn, binigyan siya ni Arnold ng isang pares ng salamin na nilagyan niya ng mahika at habang suot niya iyon ay hindi siya makikilala ng kahit sino at pagkatapos noon, namasyal na sina Arnold at Finn sa festival. Masayang-masaya si Finn dahil ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kasiyahan, sa katunayan ay nasobrahan pa siya sa pagkain at makalipas ang ilang sandali, nakaupo na lamang siya sa tabi ng fountain habang sumasakit ang kanyang tiyan dahil sa dami ng nakain niyang pagkain mula sa mga tindahan sa kalsada. Sinabihan siya ni Arnold na hindi naman kailangang tikman ang pagkain sa bawat tindahan na madadaanan nila, kaso sinabi ni Finn na parang kawalan ng respeto sa masasarap na pagkain kung hindi man lang niya matitikman ang kahit kaunti sa bawat isa. Maaaring normal lang iyon para kay Arnold dahil noong bata pa siya ay palagi siyang palihim na lumalabas ng kastilyo upang magsaya, pero si Finn ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong pagkakataon at hanggang sa panunood lang siya sa ibang mga batang nagsasaya habang naiinggit sa kanila. Pagkarinig ni Arnold noon, sinabi niyang maaari silang magpahinga muna bago ipagpatuloy ang paglilibot sa festival, pero napansin niya si Leonard na paparating kasama ang kanyang mga kabalyero at mukhang naroon ito para sa opisyal na tungkulin. Napansin din ni Leonard sina Arnold at Finn, kaya nilapitan niya ang mga ito at agad siyang nakilala ng mga tao bilang isa sa mga sikat na prinsipe kaya nasira ang plano ni Arnold na umiwas sa atensyon, tinanong ni Arnold si Leonard kung ano ang ginagawa nito roon. Ipinaliwanag ni Leonard na sunod-sunod ang mga pagnanakaw sa lugar kamakailan ngunit hindi pa rin nahuhuli ang salarin at dahil dito, inatasan ang Knight Regiment na magbantay at hulihin ang magnanakaw at nagulat si Arnold na may magnanakaw pa ring may lakas ng loob na kumilos kahit maraming kabalyero at miyembro ng maharlikang pamilya ang nasa lungsod. Sumang-ayon si Leonard na kakaiba nga ang sitwasyon, maya-maya ay napansin ni Finn na may dalawang blat na kumakapit sa kanyang mga paa. Natuwa siya at sinabi niyang napaka-cute ng mga ito at nagtaka kung saan nanggaling ang mga ito. Ngunit ng pag-isipan ni na Arnold at Leonard ay naalala nilang ang mga blat ay likas na naninirahan sa kanlurang bahagi ng imperyo, kaya imposible sanang makita ang mga ito sa silangang bahagi at bigla namang pumasok ang isa sa mga blat sa loob ng damit ni Finn. Habang pilit niya itong inilalabas, isa pang blat ang mabilis na dumampot sa hairpin na personal na ibinigay sa kanya ng emperador at nang makita iyon, agad na naunawaan ni na Arnold at Leonard na ang mga blat ang ginagamit sa sunod-sunod na pagnanakaw sa lungsod. May mga taong kumokontrol sa mga ito upang magnakaw para sa kanila, kahit malaking bagay ang pagkawala ng regalo na personal na ibinigay ng emperador, sigurado si Arnold na hindi magagalit ang emperador kay Finn basta't humingi lamang siya ng paumanhin. Sa katunayan ay mas lalo pa nitong gugustuhing hulihin ang mga magnanakaw. Ngunit mas gusto ni Arnold na huwag nang lumaki pa ang usapin kaya nagpasya sila ni Leonard na sila na mismo ang huhuli sa mga magnanakaw. Humingi naman ng paumanhin si Finn kay Arnold dahil ang balak lang niya ay bigyan ito ng pagkakataong makapagpahinga at magsaya, sa halip ay nadagdagan pa ang problemang kailangan nilang harapin. Subalit sinabi ni Arnold kay Finn na wala itong dapat ipag-alala dahil ang pagsama nito sa kanya ay nakakatulong talaga upang makapagpahinga siya. Bukod pa rito ay naniniwala siyang hindi magiging mahirap hanapin ang mga magnanakaw kahit mabilis at tuso ang mga blat, mga hayop pa rin ang mga ito kaya madali lang silang malalamangan. Sa tingin ni Arnold ay hindi direktang kinokontrol ang mga blat, ang mga ginagawa nitong pagpasok sa loob ng damit ng isang tao upang manggulo at ang pagnanakaw ng mga alahas ay mga bagay na maaari lamang ituro sa kanila sa pamamagitan ng pagsasanay. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay kung paano na ipadala ng mga blat ang mga ninakaw na gamit sa kanilang amo kahit napakalayo nito, sigurado si Arnold na hindi magtatagal ang mga magnanakaw malapit sa pinangyarihan ng krimen dahil baka mahuli sila, kaya malamang ay may iba silang paraan upang maihatid sa kanila ang mga ninakaw na alahas. Habang naghahanap si Arnold sa mga eskinita,
Sa wakas ay nakita niya ang hinahanap niyang palatandaan at tinanong siya ni Finn kung ano iyon, kaya ipinaliwanag niyang isa itong magic recording device. Ayon kay Arnold, malamang na nirecord ng magnanakaw ang tawag ng isang babaeng blat at naglagay ng mga recording device sa iba't ibang bahagi ng daan upang sundan ng mga lalaking blat ang tunog hanggang sa kanilang hideout. Ibig sabihin kung susundan lamang nila ang mga recording device, tiyak na matutunton nila ang kinaroroonan ng mga magnanakaw at matapos ang ilang sandaling paghahanap, nakita nina Arnold at Finn ang isang blat na pumasok sa loob ng isang bahay. Dahil dito ay napagpasyahan nilang iyon ang pinagtataguan ng buong grupo ng mga magnanakaw, kaya ang natitira na lamang ay ang ipapadakip ang mga ito at upang magawa iyon, nagbihis si Arnold at ginaya ang itsura ni Leonard. Pagkatapos ay nilapitan niya ang dalawang gwardya, sinabi niyang natunton na niya ang pinagtataguan ng mga magnanakaw at kailangan nilang magtipon ng karagdagang mga tauhan upang maaresto ang mga ito. Nagtaka si Finn kung bakit kailangan pang magpanggap ni Arnold bilang si Leonard sa pag-uulat ng kinaroroonan ng mga magnanakaw, dahil dito ay iisipin ng lahat na si Leonard ang nakahuli sa mga ito subalit iyon mismo ang gusto ni Arnold. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ng mga kabalyero kung siya mismo ang magulat, bukod pa rito ay makakatulong ang pagkakaroon ng karangalan ni Leonard sa layunin niyang balang araw ay maging emperador ito. Pagkatapos noon, naaresto ang lahat ng magnanakaw at isinama ni Arnold si Finn sa loob upang kunin muli ang kanyang hairpin at mabilis nila itong nakita sa mga nabawi na alahas, pero pinigilan ng mga gwardya si Arnold na nagpapanggap pa rin si Leonard at sinabing hindi niya maaaring galawin ang mga ebidensya dahil kailangan munang isa-isahin ng mga investigador ang lahat ng mga nakuhang gamit. Sa halip, pinatanggal ni Arnold ang salamin ni Finn upang ipakita ang tunay nitong pagkakakilanlan bilang Blammo. Ipinaliwanag niya na magiging malaking iskandalo kung malalaman ng iba na ang hairpin na personal na regalo ng emperador kay Finn ay ninakaw. Tiyak na mapapag-alitan ang mga kabalyero dahil nabigo silang pigilan ang pagnanakaw bago pa iyon nangyari, kaya mas makabubuti sa kanilang magkunwari na wala silang nakita at naunawaan iyon ng mga kabalyero at nangakong itatago ang nangyari. Pagkatapos noon, umalis na sina Arnold at Finn at masaya si Arnold sa naging resulta dahil siguradong lalo pang tataas ang reputasyon ni Leonard, kahit hindi alam ng mga tao kung gaano karami ang ginagawa ni Arnold para sa kanila at ipinahayag ni Finn na hinding-hindi niya iyon malilimutan. Sa katunayan, nangako pa siyang balang araw ay susulat siya ng isang libro tungkol sa lahat ng kabutihang ginawa ni Arnold upang malaman ng buong kaharian kung gaano talaga ito kahusay. Sinubukan naman ni Arnold na pigilan siya at sinabing hindi na kailangan pang gawin iyon. Maya-maya, napansin niya si Elna na nakikipagtalo sa dalawang lalaking nagsimula ng away sa kalye at ayaw muna ni Arnold na makasalamuha si Elna, kaya inilayo niya si Finn at tinanong kung gusto pa nitong maglibot sa mga tindahan at dahil sigurado siyang nagutom na naman ito sa kakalakad at pumayag si Finn, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay muli na naman siyang nabusog dahil naparami na naman ang kanyang nakain.